Balik po tayo sa mga balita matapos tanggapin ni Pangulong Marcos Jr. ang resignation letter ni Vice President Sara Duterte sa kanyang gabinete. Indikasyon naman ito na tuluyan ng naghiwalay ng landas ang unity team. Ito po ayon po sa isang political analyst. Pero hindi umano ito ibig sabihin na ang kampo ni Duterte ang magiging leader ng susunod na oposisyon. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? Alex, naniniwala nga ang ilang political analyst na tuluyan ng nabuwag ang unity team na binuuyan noong nakaraang eleksyon ng kampo ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Malabo na rin daw yan mabuo kahit pa mag-usap ang dalawang panig. Tuluyan ng nabuwag ang alyansa na binuo sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang political analyst, napatunayan yan sa ginawang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Sinabi ni Professor Jean Franco na posibleng nag-ugat ito nang hindi suportahan ng mga kaalyado ng Pangulo sa Kamara at sa Senado ang hinihinging intelligence at confidential fund ng tanggapan ng Vice Presidente. Ang pagtanggap ng Pangulo sa kanyang resignation letter ay indikasyon ng tuluyang paghihiwalay ng kanilang landas. Mahirap talaga kasi hindi siya makapag-all out. Siyempre, na ipagtanggol yung tatay niya at kapatid niya. Tapos, hindi rin siya, yung sa confidential funds, hindi rin niya, it was being framed as parang laban nilang dalawa ni Speaker Romualdez. Pero siyempre, si Speaker Romualdez, kamag-anak. So, yung mga ganong, mga ganong sitwasyon. Pero naniniwala si Franco na hindi ang kampo ni Duterte ang magiging leader ng susunod na oposisyon. Sa resignation speech na kasi kahapon, walang dating at hindi malinaw kung ano ang tatahakin itong landas matapos kumala sa administrasyon. Mangyayari lang anya ang pagiging oposisyon ni Duterte kung maraming pro-Duterte candidates ang mananalo at papasok sa 2025 midterm elections. So parang anticlimactic ba yung speech niya, no? So sa akin, bilang nag-aaral din ng mga lengguwahe ng mga politiko, laging hindi maganda yung mga press statements ng Vice President Sara Duterte. It's either kulang o off tangent or hindi ko alam para sa akin kung ako ang niya, nasa kampo niya, maghahanap ako ng mas magaling magsulat, mas magaling mag-frame. Kasi if you think about it, recently, nagre-rely lang siya sa pagbabasa, di ba? Laging minamanage yung kanyang appearances. Like kahapon, walang questions. Binasa niya. Tapos pag may mga reaction siya sa mga bagay-bagay, laging video, no? So, kinokontrol, ibig sabihin yung public image niya. Ayaw ng mga extra, ayaw ng mga impromptu. Siguro may kinalaman yan dun sa mga, in the past, may mga nasabi siya na parang naging viral na lalong hindi nag-backfire sa kanya. Pagtiyak naman ni Senador Amy Marcos, mananatili ang kanilang pagkakaibigan ng Vice Presidente. Sa isang mensahe, sinabi ni Marcos na ang kanyang pagmamahal, pagtitiwala at paniniwala kay Duterte ay hindi kailanman magmamaliw. Pareho raw kasi ang kanilang gusto ang magtagumpay ang Pilipinas. Para kay Senador Loren Legarda, hindi na dapat intrigahin at iugnay sa politika ang pagbibitiw sa pwesto ng Vice Presidente. Dapat anyang igalang ang desisyon ng pangalawang Pangulo sa halip ay pagtuunan ng pansin ang iiwan nitong sektor ng edukasyon. Ayon kay Legarda, maraming problema ngayon ang DepEd, katunayang kulelat ang Pilipinas sa lahat ng antas sa edukasyon, dahilan kaya problema rin ang kakulangan ng trabaho. Whatever its effects will be, only time will tell. In the meantime, there's so much work to do. We have to educate our children. As you see, we are second to the last in creative thinking insofar as the PISA assessment is concerned. As you can see, joblessness is still a major issue and we must provide jobs and support for our micro-enterprises, a law which I principally authored. As you see, the changing climate and disaster risk still abounds.
Alex, kahit naghiwalay na ng landas ang dalawang pinakamataas na lider ng bansa, ang pakiusap ng mga mambabatas, sana raw ay unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan sa halip na ang isyu ng politika. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mean Corvera. Mata natin dyan sa Pasay City. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.